My name is Archie. I'm 30 years old at isa akong medical representative going around Metro Manila and even in provincial locations where I have connections. Ganito kasi yun. I met Shaira noong 2015. We were introduced to each other by a common friend. A year later, naging officialing kami ni Shaira. At masasabi kong siya na ang pinaka-best girlfriend ever. Sobrang bait in a way na kapag may misunderstanding kami ay never niya akong sinigawan o sinaktan sa kahit ano pa mang paraan. Tahimik lamang siya at madalas ay iiyak na lang. Nagagawa niyang sabihin ang nasa isip niya nang hindi nawawala yung respeto niya sa akin. Maasikaso si Shaira. Hindi lang sa akin, pati sa mga kaibigan ko. Palaging ako ang inuuna niya at lahat ng blessings na dumarating sa kanya. She always makes sure na naisa-share niya sa akin at sa family rin niya yung mga blessings na yon. Again, she was an amazing partner. And yes, you heard me right, was. Kasi may pinagdaanan kaming pagsubok noong 2021. Dahil kasi sa pandemic ay nabawasan ako ng income. Siya rin bilang isang restaurant manager ay nalagay din sa alanganin financially. Kaya nung humupa na ang COVID at nagkaroon ng pagkakataon na bumawi, ay talagang nag-take advantage kami ni Shaira. Trabaho kung trabaho. Nawalan tuloy kami ng oras para sa isa't isa. Well, aminin ko, majority noon ay fault ko. Mas naging priority ko talaga ang maghanap buhay kasi balak ko siyang tiyayain na magpakasal. So mabigat ang nilagay kong pressure para sa sarili ko. As a result, nag-break kami ni Shaira. Pero after 5 months ay na-realize ko na I need Shaira back in my life. Kaya ginawan ko ng paraan na magkabalikan kami. And then I thought, that was it. That's my happy ending. Akala ko, wala na akong iisipin pa kundi ang paghahanda para sa pinaplano kong proposal. But I guess, God had a different plan. Lalo na nung wala pa kaming 1 buwan simula nang magkabalikan na kami. Papirma na lang po yung mga to, Doc. Alam niyo na po yan. Oh, ano ba yan, Doc? Paaga yung delivery ko sa'yo. Ginawa kitang priority. Ano ba naman yung manlibre ka ng kape kasi niligtas ko ang stock mo ng gamot, ha? Sige. Bilang 10 taon ka namang umaasa na ng libre galing sa akin eh. Grabe. Yun naman 10 taon. Mga 3 years lang. Sige na, umorder ka na. Pa-deliver mo na lang kasi may meeting pa ako. Nga pala, baka gusto mo sumama dun sa meeting ko. Mga kabatch ko lang naman nung nag-i-intern ako. Pwede mong ilakad sarili mo. Kaya mo na yan, malaki ka na eh. Legit, Doc? Sige ba? Game ako dyan. O sige, wag ka na pala umorder ng kape. Doon na tayo sa cafe sa lobby. Ayos. Thanks, Doc. Si Shaira tumatawag. Doc, excuse lang po ha. Labas na ako sandali. Sige lang. Susunod na rin ako pagtapos ko dito. Okay, Doc. Hello, love? Love? Saan ka? Dito, kay Doc Tan. Matagal ka pa ba dyan? Anong oras ka matatapos? Pwede mo ba akong puntahan dito sa bahay? Nako, hindi ko alam kung anong oras eh. Sasama kasi ako kay Doc Tan dun sa meetup nila ng mga kabatch ng Dr. Din. Bala kong pumiar. Alam mo na. Hanggang anong oras yun? Alam, hindi ko sure eh. Baka mamaya umabot ang dinner. Alam mo na. Hindi ba pwedeng wag ka na lang magpaabot ng dinner? Dito ka na lang mag-dinner. Hindi ako sigurado. Siyempre nakakaya naman kung yayain nila ako tapos sumayaw ako, di ba? Di sabihin mo may emergency or what? Teka nga. Ayos ka lang ba? Bakit parang wala ka sa hulog? Ano ba problema?
usapan. Oo, teka, ano yan, ha? Makikipag-iwalay ka sa akin? Ano nangyari, Shaira? Archie, relax. Hindi ako makikipaghiwalay. Pero basta, kailangan natin mag-usap agad. About what? Mamaya na. Love naman eh. Paghihintayin mo pa ako? Ano yun? Tinawagan mo lang ako para takutin? Hindi kita tinatakot. Hinahanap lang naman kita eh. This is something na mas magandang pag-usapan in person. Kung hindi mo kayang magtiis, edi umuwi ka kaagad. Hindi ka makikipag-iwalay sa akin? No. Of course not. Okay, sige. Magko-coffee lang kami. Then gagawan ko ng paraan para makaalis ako kagad. Sige, ingat ka. See you later. Love you. I love you too. Love? Ang tagal mo naman. Anong oras na oh? Para ka na rin nag-dinner kasama nila eh. Teka. Hindi ako nag-dinner kasama nila. Natagalan ako dahil sa biyahe. Traffic. Sobra. Eh di sana inagahan mo pag-alis. Alam mo namang rush hour na eh. Teka nga. Huwag na natin pag-usapan yung traffic. Nandito na ako. Halika na. Mag-usap na tayo. Ano bang problema? Ano ang problema? Halika na. Pag-usapan na natin. Love, ano ba? Kanina madaling-madali ka na mag-usap tayo. Ginanab mo akong umuwi. Tapos ngayon nandito na ako. Ang tagal-tagal mo naman magsalita. Ano ba talaga? Ano ba nangyayari? Ano ba problema? I'm pregnant. 2 months. 2 months. Archie, narinig mo ba ako? Sabi ko I'm pregnant. Archie, ano ba? Oo, narinig kita. Rinig na rinig ko. Love, I'm so sorry. Kanino yan? Sinong ama niyan? Love, Bitawan mo nga ako. Bitaw! love, please. Akala ko ba wala kang ginawa nung hiwalay tayo? Sabi mo wala kang nakarelasyon. Wala kang in-entertain. Ano to? Love, please makinig ka. It was just a one-time thing. One time? Talaga one time? Ano yun? Bingo agad? Sino pinaglololoko mo? Fine, sige. Ilang beses may nangyari pero 1 linggo lang yun. Nung nagpunta ako ng Palawan, hiwalay na tayo. I was sad, I was lost. Wala ako sa katinuan. I was missing you so much. Miserable ako nung time na yun kaya kung ano-anong kabaliwan yung pinaggagawa ko. Wala ako sa sarili ko. Tinatanong kita, di ba? Tinatanong kita, nagkaroon ka ng iba. Hindi kita niloko. Ano ka ba? Hindi mo nga ako niloko eh. Pero nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo wala kang ginawa, wala kang nakilala, wala kang dinate na ibang lalaki sabay ganito. Eh di nagulat ka rin. Iniwanan ka ng souvenir nung nakalandian mo. Love, anong gagawin natin? Natin. Natin! Love, Ikaw ang may gawa sa sarili mo niyan. Ikaw ang nagdesisyong pamunta kung saan-saan at gumawa ng kalokohan kasama ang kalandian mo. oo nga. Pero bakit galit na galit ka? Hindi naman kita niloko. Anong gusto mo? Matawa ako. Eh punyema sa buntis ka ng ibang lalaki. Ibang lalaki na naglagay ng laman dyan sa tiyan mo. Hisit! Love, I'm sorry. I'm sorry, love. Sabihin mo, anong gusto mong gawin ko? Please. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya mag-isa. Love. Bakit hindi ka humingi ng tulong dun sa lalaki mo? Di ba? Siya yung tatay, di ba? Pumunta ka sa kanya. Maging one big happy family na kayo. Archie, hindi. Hindi ko nga alam kung nasan siya eh. Talaga? If I know, baka nga nag-uusap pa rin kayo eh. Hindi. Nasabi mo na ba sa kanya yung magandang balita? Archie, please. Pusta ko.
Kaibigan mo siya sa Facebook, tama? Ano, tama ako, no? Kasi hindi ka naman tanga para makipag-sex sa estranghero talaga. Kilala kita. Malamang sa malamang kaibigan mo rin yan. So sino doon? Sino sa kanila? Yung Martin? Yung Joshua? O baka naman si Alan? Si Alan, no? Yung bakla-bakla mong kaibigan kunwari. Archie naman! Matagal mo nang kilala si Alan. Oy, malay ko ba? Baka palabas nyo lang na bakla siya. Pero ang totoo, nagbababuyan kayo. Maming ka. Siya ba? Ha? Hindi! Siyempre hindi! Ilang beses ko bang sasabihin hindi ko nga alam kung nasan yung lalaki? Hindi ko alam! Hindi ko alam! Pero kilala mo siya, di ba? Kilala mo. At malamang may contact pa rin kayo. Kaya kung ako sa'yo, tawagan mo na siya dahil siya yung makakasagot sa problema mo. Saan ka pupunta? Archie! Archie, wag kang umalis! Iwan mo ako. Huwag mo nga akong hawakan. Itong sabi! Nanggigigil ako sa'yo, masasapa kita, ha? Archie! Bitawan mo ako! Archie, mahawa ka sa Doon ka akin! sa lalaki mo, doon ka sa kanya! Archie, please! Doon ka sa akin! Please, Ha? hindi ko kaya to. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi akin yan. Magsama Archie! kayo ng lalaki mo, ha? Archie, kailangan kita. Hindi! Please, wag mo akong iwan. Archie! Archie! Yun na siguro ang pinakamatatawag kong kadimbal-dimbal na pangyayari sa buong buhay ko. Just imagine the shock, the horror, the disappointment na naramdaman ko noon. Yes, hindi ako direktang niloko ni Shaira. Pero masakit yan palagay. Dahil nung mga buwang hiwalay kami, never akong nakipag-date sa iba. Never sumagi sa isip ko ang magliwaliw sa piling ng ibang babae. Ninamnam ko kasi yung breakup namin. Kinagluksa ako nga yung pagkawala ng relasyon namin sa pamamagitan ng pagsubsob sa trabaho at paminsan-minsang pag-inom ng alak. Kung meron man akong kinitang tao, mga kabarkada ko lang talaga. Kung meron man akong pinuntahang malayong lugar, pamilya ko naman ang kasama ko. Marami rin naman akong ginawa pero never akong nagka-time, sipag at amor para umingin o humanap ng ibang babae. Kasi at the back of my mind, alam kong may chance na magkabalikan pa kami ni Shaira. We just needed time to breathe and to focus on our personal problems. Hindi ko naman nakalayang iba pala ang game plan ng girlfriend ko. At ang masama nito, sinubukan pa niyang itago sa akin yung mga ginawa niya. Pero wala. Kusang lumutang ang katotohanan. Ang sabi nga ni Shaira, mala isang linggo lang na pag-ibig lang daw yun. Nakilala lang daw niya sa Palawan yung lalaki. Pero alam niyo, hindi ako naniniwala. Kasi nagawa nga niyang itago yung mga pinaggagawa niya. Kaya malamang sa malamang, gagawin niya ang lahat para gumaan ang kasalanan niya sa akin. Ang duda ko, mas matagal na niyang nakakasama yung lalaki na yun. Hindi lang sa Palawan. Baka nga, bago pa kami nag-break the first time, nagkakilala na sila. At dahil galit na galit ako, tinuloy ko ang breakup namin the second time around. Aminin ko, wala akong pakialam kahit pa nga buntis si Shaira noon. Ewan ko, baka dahil alam kong hindi akin yung ipinagbubuntis niya kaya ganun na lang ako kawalang paki sa kalagayan niya. Hello, sir? Opo. Nandito na po kami ni Archie sa gate. Paparada lang po kami tapos sakit na po kami dyan. Yes, sir. Dala po namin. Okay po. Sige po. Bye-bye. Archie, hinahanap na tayo ng client. Oh, ito na. Naghanap na ako ng paparadahan. Yun, sa kanan. Sakto. Yun, tara. Uy, check mo, baka may maiwan tayo. Ayoko mag-akit baba. Oh, nandito na lahat Sir. Uy, kuya, kumusta? Bawal po bang pumarada dito? Hindi sir. Ox lang dyan sir. Sir, kanina po kasing umaga may pumuntang babae. Inahanap kayo Sabi ko wala kayo sa opisina. Tapos kaninang tanghali bumalik. Wala pa kayo. Tapos ngayon sir, saktong-sakto. Pagkapasok nyo, dumating na naman siya. Sino daw siya?
kinuha mo pangalan? Ay, Sara ba yun, sir? Gagi si Shaira. Kuya, Sir? kahit anong mangyari, wag na wag mong papapasukin. Kahit isabay pa siya ng ibang nagtatrabaho dito. Basta hindi siya pwedeng makapasok. Gets mo, kuya? Yes, sir. Kopya. Thank you, kuya. Sir. Oh, Paano ho pag nagwala? O naglupasay? di niya naman gagawin yun. Kilala ko naman yun. Pero just in case, tawagan mo na yung barangay. Pero sure naman ako hindi niya gagawin yun. Okay, sir. Sige, akong bahala. Salamat, kuya. Bakit kasi hindi mo nalang kausapin? Sagutin mo yung tawag o kaya text niya para hindi na siya nagagaganyan. Anong sasagot ko? Sige nga. Ano ba message niya sa'yo? Gusto niya lang makipagbalikan eh. Tingin mo ganun kadali, Jack. Sige, ikaw lumagay sa posisyon ko. Makikipagbalikan ka? Bale... Ewan, di ko na rin alam. Okay, tama na. Okay, halika na. Akit na tayo. At baka naiinip na yung mga kliyente. Good morning, Ma. Oo, gising ka na pala. Napasarap tulog mo ah. 11:00 ka na nagising. Oo nga po eh. Sarap pala mag-day off minsan. Dapat naman talaga may day off ang tao. Ikaw lang naman yung addict sa pagtatrabaho. Syempre, Ma. Ang laki nang nawala sa atin nung nag-lockdown. Oo nga, pero katulong mo naman ng papa mo. Tsaka ate mo eh. Kaya matuto ka rin mag-relax minsan. Siya nga pala, bakit parang di ko na nakikita si Shaira? Dalhin mo nga dito. Namimiss ko na yung batang yun. O bakit? May problema ba? Hala, ayos lang ba kayo? May problema ba? Hindi ba? Okay lang po. Okay lang. Ayos lang po kami. Oo, yun naman pala. Bakit hindi ko na siya nakikita? Busy. Busy din kasi siya. Pero nagkikita naman kami. Nagkita naman kami kahapon. Oo. Sabihin mo, isa pa siya. Dapat hindi siya nagiging workaholic. Magpahinga din siya kamo. Kaya ganito, sa susunod na weekend, dalhin mo siya dito ha. Magsi-seafood tayo for lunch. Okay? Teka, Ma. Bangon yan ah. Bistik ba yan? Yes! Aba, minsan ka lang magstay ng isang buong araw dito sa bahay, kaya niluto ko na yung paborito mo. Naks naman. Si Papa at si Ate asan? Papa mo nagpunta sandali sa butika. Ang ate mo, andun sa rooftop, nag-e-exercise ata. Sige, Ma. Maliligo lang po ako. Sige, nak. Para kakain na tayo pagdating ng papa mo. Okay po. Si Jack? O Jack, pare, bakit? Archie! Oh, nangyari sa'yo? Gagi pare, si Shai nandito. Andyan? Andyan saan? Nasaan ka ba? Nandito ako sa tindahan sa kanto. Sabi ko kasi bibili lang ako ng soft drinks. Tapos si Shaira nandun sa bahay ko. Diyos me. Pare, ang nilanan niya. Nagawa pa niya hanapin saan ako nakatira. Ano sabi? Yun, nagmamakaawa. Tulungan ko daw siya. Kaya siya gusto ko lang daw niyang makausap. Ako na lang daw yung pwede makatulong sa kanya. Paalisin mo! Magdahilan ka! Sabihin mo, ayoko. Hindi ako makikipagkita sa kanya. Brad naman eh. Paano ko gagawin yun? Hindi ko kaya yun. Tsaka buntis siya, di ba? Alam nga naman kalad ka rin ko. Hindi daw siya alis hanggat hindi ka nakakausap. Archie naman pare, tulungan mo naman ako. Sa'yo to eh, problema mo to eh. Jack, ayoko na kasi talaga siya makita eh. Archie pare, huwag mo antayin dyan sa mismo sa bahay niyo magpunta. At hindi malamang mangyari yun ha. Kung desperado kang iwasan siya, desperado din siyang makita ka. Kaya mamili ka. Doon kayo sa bahay ko mag-usap. O kaya dyan sa bahay niyo, kasama yung buong pamilya mo. Sige na. Pupunta na ako dyan. Pantay na lang. Dalihan mo ha. Oo, sige na. Shaira, si Archie nandito na. Archie! Oo, diyan ka lang. Mas okay kung di mo ako aawakan o lalapitan. Nagpunta ako dito dahil naaawa ako kay Jack. Kakausapin kita para hindi maistorbo yung kaibigan ko. Kaya sige na. Anong kailangan mo? Jack?
Oo nga. Sige. Doon muna ako sa taas. Tawag. And then, diyan ka lang, Jack. Bahay mo to. Bakit ikaw mag-a-adjust? Magsalita ka na, Shaira. Kung hindi mo kayang andito si Jack, di itigil na lang natin tong... Okay. Sige. Fine. Sorry. O ano? Anong problema mo at kinukulit mo pa ako at mga kaibigan ko? Archie. Sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Uy, Shaira. Ba't ka lumuluhod? Archie. Nagmamakaawa ako. Please. Hindi ko to kayang mag-isa. Kailangan kita. Kailangan kita, Archie. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulo na ako. Mababaliw na ako kakaisip. Kailangan kita, Archie. Please. Uy, Archie! Nagtataka lang ako ha. Di ba sabi ko sa'yo, hanapin mo yung lalaking nakabuntis sa'yo. Sabi mo sa kanya yung kalagayan mo. Di ba? Karapatan niyang malaman yun. At responsibilidad mong ipaalam din sa kanya yun. Oo. Pero Archie, ikaw ang mahal ko eh. Shaira, hindi issue dito kung sinong mahal mo. Dahil wala na akong pake kung sinong mahal mo. Hindi na ikaw yung bida dito. Yang pinagbubuntis mo yung unahin mo. Ulitin ko, puntahan mo yung lalaki nakabuntis sa'yo at wag mo kong dadrama na hindi mo alam na saan siya o hindi mo siya kilala dahil hindi ka bobo. Hindi ka makikipag-sex sa lalaking na pulot mo lang sa kanto. Oo. Oo, sige, inaamin ko. Kilala ko siya. At oo, sinabi ko na rin sa kanya yung lagay ko. At wala siyang pakialam. Wala siyang balak panagutan ako, Archie. Hindi niya ako kayang panagutan. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa niya talaga sa buhay niya eh. Sus, talaga ba? Archie, please. Mas ligtas ako sa'yo. Mas ligtas kami ng baby ko sa'yo. Please, Archie. Alam ko, masakit tong nangyari sa atin. Pero hindi kita niloko. At kailangan mong tanggapin yun. Mahal kita. At sabi mo, mahal mo ko. Kung mahal mo ko, hindi mo ko aabandonahin. Kapal naman ang mukha mong sabihin niya, Shaira. Parang kala mo may gamay kang pwede mong i-claim anytime. Dahil hindi kita niloko. Oo, hindi ko pinaalam sa iyo yung mga ginawa ko nung naghiwalay tayo. Pero ano't ano pa man, magkahiwalay tayo nun. Hindi kita niloko. Hindi kita niloko, Archie. Itong pagbubuntis ko, kasalanan ko to sa sarili ko. Kaya hindi mo pwedeng ipagkait sa akin yung pinangako mong pagmamahal. Ngayon mo patunayan sa akin yun, Archie. Ngayon mo patunayan lahat ng pinangako mo sa akin. I was angry kasi bukod sa buntis si Shaira at iba ang ama. Feeling ko niloko niya ako eh. Technically, hindi naman talaga ganun na nangyari. Dahil nakasama niya yung ama ng bata during the time na magkahiwalay kami. Minalas lang talaga si Shaira dahil hindi sapat ang pag-iingat nilang dalawa. Pero hindi pa rin ako bumigay kay Shaira nung time na yun. Siguro ang mga 2 linggo pa bago ako tuluyan naging open-minded. Kung saan maayos ko nang kinakausap si Shaira. Sinasamahan ko na siya sa mga check-up niya. Inaalalayan ko siya sa paraang kaya ko. Pero syempre, hindi ko pa rin pinaalam sa parents ko ang kalagayan ni Shaira. Hindi pa kasi kami handa sa pwedeng maging reaksyon nila eh. Lalo na nga si Shaira. Kaya sinabi ko na lang sa family ko na hiwalay na kami. Para hindi na nila muna hanapin pa sa akin si Shaira. Nagdesisyon kami na mag-focus na lang muna siya sa pagbubuntis niya. At sa paglipas nga ng mga buwan, eventually, ay bumigay na rin ang puso ko. Mahal ko naman kasi talaga si Shaira. Hindi naman nawala yun. At dahil sa mahal ko siya, tinanggap ko ang sitwasyon niya.
Dahil kahit papaano naawa rin naman ako sa kanya. Alam ko naman na strong woman itong si Shaira. Meron siyang magandang career. Kaya naman kaya niyang buhayan ang baby niya. Pero ang kailangan niya talaga ay ang emotional and mental support from me. Mahirap magbuntis, lalo na kung wala kang masasandalang partner. Kaya ako na ang kumuha ng role na yon sa buhay ni Shaira. And somehow, thankful na rin ako sa desisyon na ginawa ko. Bale, Archie, pagkatapos mo dyan, ito naman yung lakarin mo. Kailangan i-submit to sa City Hall. Kasi kailangan natin to para sa building eh. Speaking, next week na pala yung bidding. Sana tapos mo na yung mga requirements ha. Nakabili na rin pala ako ng ticket natin papuntang Cebu. 2 days before the convention yung dating natin ha. Para naman may konting relaxation tayo bago yung madugo ang convention. Hoy, Archie. Narinig mo pa sinabi ko? Archie, hoy. Jack. Tingnan mo to. Video ni Cassie. Pag nakakarinig talaga ng tugtog yung baby na yun. Matik, parang kitikiti oh. Kita mo? Oo, kita ko. Kita ko lahat ng ginagawa ni Cassie. Alam mo paano? Ha? Pang bending video na ata ni Cassie na pinapakita sa akin eh. Narinig mo ba yung mga sinabi ko kanina? Kasi pare, gets ko. Napakakit ni Cassie, sobra. Pero mag-focus ka muna sa trabaho, Brad. Ninervyos na ako sa bidding pero ikaw chill-chill lang. Pag tayo pumalpak sa bidding, pag tayo na late sa pagpasa ng mga papeles, ikaw ang sisisihin ko. Ito naman Kaya nga pa chill-chill lang ako eh. Kasi alam ko na lahat ng kailangan gawin. Madali na lang yan. Tsaka Brad, Friday na umay na tayo sa trabaho. Pahinga naman tayo. Tara, uwi na tayo. Wow! Dati-dati ginagawa mo ng bahay at tambayan tong office pero ngayon, tingnan mo naman, 4:00 pa lang at natat ka ng lumayas. Tapos naman na ako sa mga kailangan kong gawin eh. Tsaka miss ko na si Cassie. Miss ko na yung baby ko. Cute. Dami na ng video sinisend ni Shaira eh. Kiyoko na yun para umuwi. Di ba? Tinatawag na ako na mag-ina ko. Cute mo talaga. Max, sana all may family. Sige na nga. Lumayas ka na. Ako nang bahala dito. Yan. Pero punta ka lang sa bahay ha. Sa bahay? Sa bahay ni Shaira. I mean, kung wala ka matambayan, doon tayo sa bahay mag-inom. Pagkatulog ni Cassie. Okay. Message kita. Sige. Brad, una na ako ha. Ikaw na magpatay ng PC ko. Ingat. Grabe. Mama naman ang pila sa drive-thru. At yata nagmamadaling umuwi. Yun, ako na. Hi sir, welcome po. May I take your order? Miss, yung kiddie meal sana. Meron kayong bagong toys, di ba? Yes sir, eto sir pili po kayo dito. Alin ba dito yung pang baby girl? Babae kasi yung yung anak ko. Actually sir, lahat po yan pwede pang babae or pang lalaki. Talaga ba? Yes po, so pili na lang po kayo kahit ano. Pwede po yung favorite animal niya. Lahat ba ito available? Yes po. Sige, kunin ko na lahat. Pero posible bang isang meal lang? Tapos additional ko na lang yung mga toys? Yes sir, pwede naman po. Okay, sige, ganun na lang. Sige sir, punch ko lang po, wait lang po. Okay, thank you. For sure, hanggang bubong yung excitement ni Cassie kapag nakita niya itong pasalubong ko. Ay, nga pala. Miss? Yes sir. Di ba meron kayong mga birthday party dyan? Just sa second floor ba yun? Yes sir. Magkano? Tsaka for how many people? Pang ilang taon po? First birthday sana eh. Sabi kasi nila parang pag first birthday dapat daw sa fast food. Parang initiation rites, ganon. Di naman ho sir. Kahit saan nyo naman po gusto i-celebrate. Pero pabor po sa amin kapag dito kayo nag-celebrate. Bale, pasok na lang po kayo sa loob sir. Meron kaming booth para sa mga nag-i-enquire ng birthday package. Dito sa loob sir. Nandyan naman po manager namin. Sige. Daan ako bukas. Mga ilang buwan pa naman bago mag-birthday yung baby ko eh. Sige sir, bisita lang po kayo. Salamat ha. No problem sir.
Psst! Tulog na si Cassie. Halika na, labas na tayo. Sure ka? Hindi magigising to? Mas magigising yan kapag nakatabi ka sa kanya. Kaya halika na, ibaba mo na siya sa crib niya. Okay, sige, teka. Ayan, okay na. Halika na. Sa labas muna tayo. Tara. Dahan-dahan lang sara ng pinto. Okay. Ay, sa wakas, tulog na rin siya. Masasolo na rin kita. Aba, teka, ano yan, ha? Dito ka na matulog, please. Sabi ko, dito ka na matulog. Kagabi lang, dito na ako natulog di ba? Dito ka matulog ulit. Total, Friday naman eh. Wala ka dapat trabaho bukas. At least, pwede tayong magpuyat ng konti. Si Cassie, mga 8 a.m. pa naman ang gising nun. Hindi ko sure eh. Kumbinsin mo muna ako. Aba, may ganyan-ganyan ka pang nalalaman ah. Dito ka na matulog, love. Please. Sige na nga. Asus, papilit ka pa ah. Alam ko namang gusto mo rin dito mag-overnight. Pero teka, tatawagan ko lang si Mama. Baka kasi maganda pa siya ng dinner para sa akin eh. Okay, sige. Magsha-shower lang muna ako, tapos sunod ka na ha? Yan ang magandang ideya. Antayin kita ha? Yes, love. Teka nga, tawagan ko muna si Mama. Hello, Nak. Saan ka na? Anong oras ka uuwi? Si Mama talaga oh. Parang bata pa rin turing sa akin kung mag-alala. Dito ka pa rin nakatira, no? Malamang hindi ako mapakali kapag wala ka pa. Kaya nga po ako tumawag. Bali, hindi ako makakauwi. Na naman? Bakit? May tatapusin ka na naman ba trabaho? Bakit di mo nalang dalhin dito sa bahay lahat yan? Para hindi ka na mag-check-in sa katabing hotel ng opisina nyo. Hindi ma. Eto ngayon, kinajik ako matutulog. Magiinuman kasi kami. Ganun ba? Okay, sige. Mabuti nga, sa bahay na lang kayo mag-inom. Pag sa labas baka mapano pa kayo. O siya, sige. Ililigpit ko na lang tong ulam. Huwag masyado magpapakalasing, ha? Yes ma. Thank you ma. See you tomorrow. Dapat lang. Ang talas mo nang hindi natutulog sa bahay. Sabi nga ng papa mo baka daw may bago ka na girlfriend. Hala? Kasi sa isang linggo parang 2 o 3 beses ka lang dito natutulog. Tama ba yung papa mo? Sabi ka ng totoo. Ma, wala akong bagong girlfriend, okay? Kaya matulog na kayo ni Papa. See you tomorrow, ha? Sabi mo Sige na. Good night. Bye-bye. Bye, Ma. Well, tama naman, di ba? Technically, hindi naman bagong girlfriend si Shaira. Love? Lika na, love. Coming! Ready ka na? Di ko lang sinasabi o ipinahalata kay Shaira masyado pero walang mapaglagyan yung tuwa ko during that time. I was able to experience kung ano ang pakiramdam ng isang may sarili na talagang pamilya. May napakagandang asawa at sobrang cute na anak. They give me strength and enormous inspiration to strive for the best and to work even harder. Totoo nga, na kapag ka may pamilya ka na, you always want to give them the best possible things. Diyan na rin papasok yung future plans mo. Halos minu-minuto sila ang nasa isip mo. And when you find the right partner, hindi ka na nga talaga maghahanap pa ng iba. Pagkatapos ng trabaho, gusto mo na lang umuwi para makasama siya. Although hindi pa kami magkasama sa bahay ni Shaira, sleepover lang ako sa apartment paminsan-minsan. Kaya nga naging goal ko ay makapag-ipon ng malaki para makabili ako ng sariling bahay. Ayoko kasi magsama kaming dalawa sa inuupahan lang. Gusto ko sa permanenteng sa amin na. Binigyan ko ang relationship namin ni Shaira ng second chance.
kahit na hindi sang-ayon ng ilang kaibigan ko. Sa isip-isip ko, they will never understand how I feel. Mas malaki ang pagmamahal ko kay Shaira kumpara sa kung anuman ang nagawa niya, na hindi naman atake sa akin. In the first place, everybody deserves a second chance. Everybody deserves a fresh start. With Cassie and Shaira in my life, mas lalo akong naging focused sa trabaho. Nagkaroon ako ng inspirasyon to earn more kasi meron na akong pinaglalaanan. And that's baby Cassie. Hindi na kasi biro ang tuition fee ngayon. Kaya kahit ilang buwan pa lang si Cassie ay gusto ko nang umpisang pag-ipunan yung education niya. Si Shaira naman kasi walang problema eh. Kumikita naman siya on her own. Kaya ang siste, ako ang sumasagot sa renta ng apartment niya. Siya naman sa mga bills, groceries at iba pang miscellaneous na gastos. At talagang ninangarag ko ang sarili ko na kumita pa ng mas malaki kasi I'm planning to move out na rin sa bahay. Gusto ko nang makasama permanently si Shaira at si Cassie. Dahil sa totoo lang nasasaktan akong itago sila. Si Shaira nga hindi magawang mag-post ng kahit ano tungkol kay baby Cassie. Kasi uulanin kami ng mga tanong, pag-uusisa at panigurado makakarating sa family niya na may anak na si Shaira o sa family ko na may anak na si Shaira. At hindi pa nga ako prepared doon. Hindi ako prepared na harapin sila dahil hindi ako ang tunay na ama. Kaya I want Shaira and I to be free. At para magawa yun, dapat secure na ako financially. Sigurado naman kasi na kapag nalaman ng family ko yung totoong sitwasyon namin ni Shaira, ay hindi sila papayag. Hindi nila ako pakakawalan. Or kung pumayag man sila, mayroong kung ano-ano pang mga kondisyones. Kaya mabuting may backup plan ako, ano't anuman ang mangyari. Basta ilak mo pinto ha, pati mga bintana. Tapos double o triple check mo na rin, okay? Okay. Saka magpahinga ka na rin. Nahanda ko lang tong isusot ko para bukas. Hanggang kailan nga ulit kayo dyan? 2 days lang naman yung convention. Well, merong 3rd day pero parang fun and games na lang yata yan. Tapos pagkagabi noon, flight na namin pa uwi. Tagal nyo pa pala. Hindi ka ba pwedeng mapaaga? Kung pwede lang eh. Si Jay kasi nag-book ng flight namin. Siya nag-ayos ng lahat. Sumama na lang ako. Okay. Miss ka na namin. Ako rin, sobra. Hindi ako sanay na ganito kalayo sa inyo. Parang hindi ako mapakali na hindi ko maintindihan. Siyempre. Worried ka sa amin. Worried talaga. Dalawa lang kayo ni Cassie. Dapat pala sinama ko na lang kayo. Naku, paano naman work ko, diba? Saka, nagpupunta naman si Mama dito para bantayan si Cassie pag nasa work ako. So, huwag kang mag-alala masyado sa amin. Ang importante, makauwi ka ng safe. Kung mapapaaga mo, well, mas okay. Andito na ako, kain na tayo. Uy, ayun na si Jake. May dala ng pagkain. Kain na kami, tapos papahinga na rin. Okay, sige. Good night, love. I love you. Good night. Love you more. Bye-bye. Bye. Jack. Anong bagay na blazer dito sa polo ko? Itong blue or itong gray? Yung blue na lang. Seryoso? Yung blue na lang kasi gray din yung dala kong blazer eh. Okay, sige. Ano pa ginagawa mo? Lalabas ka ba? Lalabas ka dyan. Siyempre hinahanda ako na yung susuot ko para bukas. Teka, anong oras ba call time natin? 7:00? Ayoko mangarag ha. Bukas? Ano ka ba? Susunod na araw pa yung convention. Bukas, di ba? Yung susunod na bukas pa. Ha? Paano nangyari yun? Ano paano nangyari yun? Sabi mo sa akin yung nakaraan 2 day before the convention yung arrival natin dito, di ba? Oo nga. Pa third day na natin bukas eh. Tingnan mo to. Hindi ka ba nagbabasa ng email? May follow-up email sila sa adjustment schedule. Hindi mo nabasa? Hindi mo nakita? Hindi ko binabasa yung email tungkol sa convention kasi ikaw yung nakatoka nun, di ba? Ikaw yung nag-aayos nun. Tapos sasabihin mo na lang sa akin kung anong gagawin. Nasisipa ako. Ikaw to hindi nagbabasa ng email eh. Teka, aba talaga sisisihin kita. Ikaw to nakabasa ng email pero hindi ka nagparebook ng flight natin. Di ba? Nagparebook nga ako. Pero yung return flight lang. Alam mo, pati arrival dito, isang araw lang naman yung i-adjust ng convention. Tsaka mahal magparebook Sayang yung bayad kung isang araw lang naman. Tsaka bakasyon na rin natin to, no? Sulitin mo na.
Bakasyon? Tingin mo gusto kong pumunta dito para magbakasyon? At kung magbabakasyon man ako, hindi ikaw yung gusto kong makasama, kundi yung mag-ina ko. Ito naman. Wala ka namang magagawa kasi nandito na tayo eh. Buisit ka. Ako lang ata magtatrabaho sa pagpunta natin dito. Ikaw habol mo, pasyal. Well, work and play ika nga. Libasa, wala ka pang asawa at anak eh. Wow, ba't ikaw meron na? Magiging asawa. O no, bakit? Sus. Alam mo, ganito na lang. Mamasyal ka hanggat gusto mo sa unang araw ng convention. Ako nakikilos ng lahat. Pero sa second day, ikaw naman. Tapos ako, uuwi na. Walang kwenta naman kasi yung activities sa third day. Importante yung attendance natin dun. Uy, ano na naman ba yan? Wala eh. Hindi mo naman sinabi sa akin na na-adjust yung schedule natin. Kasalanan ko pa talaga? Basta ganun na gawin natin. Okay lang mapagastos ako sa ticket basta makauwi ako ng maaga sa mag-ina ko. 2 lang sila sa bahay, pare. Baka ako na mangyari sa kanilang masama. Sobra-sobra na yung nilagi ko dito. Mas kailangan nila ako dun. Jack, pang-anim na tawag mo na sa akin to simula nung lumapag yung eroplano ko. Malapit na nga ako sa apartment. Tawag ka pa rin ng tawag eh. Siyempre nakakarag mag-isa, no? Di ka lang sanay. Hindi talaga. Wala naman sa plano mag-isa akong attend, no? Bakit ako? Kinaya ko naman suluhin lahat ng first day. Ikaw yan, magaling ka eh. Ako hindi naman ako lumalabas talaga eh. Mas ma-admin work pa nga ako eh. Kaya mo yan. Wala naman masyadong technical sa second day. Binuhos na nila kahapon. Kurado ka ah. Oo nga. Sige na. Kaya mo na yan. Dito na ako sa apartment at utang na loob. Huwag mo na akong tawagan for at least 5 hours, okay? Babawi muna ako ng oras sa mag-ina ko. Ha? Sige na, bye. Teka. Saan may susi ito? Ito. Love? Andito na ako. Love? Archie? Nandito ka na? Akala ko sa susunod na araw pa yung... Pare, Tama ba ako ng hula? Yan ba yung Kevin? Yan ba yung nakabuntis sa'yo? Love, let me explain. Hindi, wag na. Di ko kailangan ng paliwanag. Alis na ako. Dahil baka makapatay pa ako kapag tumagal pa ako ng ilang segundo dito. Archie, teka, mag-usap tayo. Magpapaliwanag ako. Archie, please. Bitiwan mo ako. Archie, bumalik ka sa bahay. Huwag tayo dito sa kalsada. Mag-usap tayo, please. Let me explain. Bitaw sabi. Archie! Sabing bitaw eh. Nakapambahay yung lalaking yun, Shaira. Nakaboxer. Nakasando. Ibig sabihin, doon natulog. Magkasama kayong dalawa magdamag. O baka simula nung umalis ako. Ano pang ipapaliwanag mong hayop ka, ha? Kitang-kita namang nagbabahay-bahayan kayo habang wala ako. Kaya tantanan mo na ako. Dahil baka hindi lang sampal yung magawa ko sa'yo. Tabi! Archie! Archie! Words cannot express how angry I was during that time. Konting-konti na lang talaga at madidilim na ang paningin ko. Kung hindi siguro ako nag-walk out ng tuluyan kay Shaira, baka nga nasaktan ko siya at yung lalaki niya. And the last thing I wanted was an assault case. Hindi na ako nagparamdam pa kay Shaira. Yung mga gamit kong naiwan sa apartment niya, kinalimutan ko na. Ayoko na lang talaga. Ayoko na siyang makita, ayoko nang marinig ang boses niya, ayoko na siyang maamoy ni marinig ang pangalan niya. Ayoko na. Dahil lang gigigil lang ako sa galit. Piruin niyo, binigyan ko ng second chance yung relationship namin. Nag-double at nag-triple pa nga ang effort ko para mapaganda ang buhay namin. Tinanggap ko ang lahat. Tapos ganun ang makikita ko. Akala ko ba walang paki yung lalaking nakabuntis sa kanya? Pero bakit nandun yung lalaki na parang kala mo matagal na silang nagsasama? Para silang mag-asawang nagbabahay-bahaya. Kaya todo paliwanag si Shaira. San damakmak na mahahabang mga text messages ang pinadala niya sa akin.
paulit-ulit na nga lang naman yung mga laman ng messages niya. Anong nangyari daw biglang nagparamdam yung lalaki sa kanya. Saying na gusto daw makita yung anak niya. Na kesyo karapatan daw niya yun. Nagmamakaawa daw yung hinayupak na si Kevin. Kaya pinagbigyan naman ni Shaira. Akala daw kasi ni Shaira dadalaw lang tapos aalis din. Hindi raw niya ine-expect na makikitulog yung Kevin. Balak naman daw niyang sabihin sa akin pero naunahan ko lang daw na makita sila. Pero pangako daw na wala silang relasyon at lalong wala daw nangyari sa kanila habang wala ako. Sus, tanga na lang ang maniniwala sa paliwanag na yun ni Shaira. Kahit pa sabihin nating nagsasabi siya ng totoo, mali pa rin naman kasi na pinatuloy niya yung lalaki sa bahay na ako ang nagbabayad. Kaya sa isip-isip ko, ayoko na. I've had enough. Sapat na nakita ko para hindi na ituloy ang relasyon namin. Nadamay si Baby Cassie. Hindi ko na makikita si Baby Cassie. Ni hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos sa kanya. Kasi for me, masakit kasi for me to see Baby Cassie. Ibig sabihin kailangan ko ring makita yung nanay niya tuwing gusto ko siyang matanaw. Sa wakas, makakauwi na rin. Sakit na likod ko. Parang nagdagdagan yata yung lamig ko sa katawan. Archie! Chi! Ano? Uwi ka na? Oh, bakit? Sabay naman oh. Saan kotse mo? Nasa kasa eh. Bukas ko pa makukuha. Di, tara. Saan tayo bababa? Maganda sana kung sa bahay ko na. Ulul. Ge, sana na lang sa may LRT na lang. Di mabuti. Sir! Sir Archie! Oh, kuya. Ano meron? Sir, andyan ho si Ma'am Shaira. Di ba sabi niyo wag ko ho papasukin? Hayaan mo siya. Sir, may dala hong baby eh. Ano? Gaga talaga yan. Sinama pa si Baby Cassie. Oh, saan ka pumunta? Sa gate. Akala ko ba yung... Dala niya si Cassie, Brad. Tatanggihan ko. Hayaan ko. Sama ako. Shaira! Shaira! Archie! Ano ba sa tingin mong ginagawa mo, ha? Sinabi ko na sa'yo ayoko makita ka dito, di ba? Tapos isasama mo pa yung bata. Paano kayo nagpunta dito, ha? Nag-car service. O bakit sinama mo pa yung bata? Kasi namimiss ka ni Cassie eh. Namimiss? Bakit? Sinabi ba niya? Nagsasalita na ba siya? Mag-iisang taon pa lang si Cassie, Shaira. Namimiss ka namin, Archie. Hindi ka na nakakalaro ni Cassie. Hindi mo na siya napapatulog. Hindi mo ba kami namimiss? Kayo? Hindi mo ba namimiss yung baby mo? Shaira, kung alam mo lang kung gaano ko gustong makasama si Cassie. Yun naman pala eh. Pero para sabihin mong baby ko siya? Totoo naman eh. Ikaw ang daddy ni Cassie. Pagkatapos mo make sure nung Kevin na yun, pagkatapos mo papasukin sa bahay mo, ngayon sasabihin mo sa akin yan? Wala na si Kevin. Pinaalis at pinalayo ko na siya. Oh, come on! Totoo nga, Archie. Ikaw ang gusto kong makasama. Ikaw ang dapat na daddy ni Cassie. Kung magsalita ka, parang kala mo option lang ako, ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Shaira, aminin ko sa'yo, sige. Sana ako na lang talaga yung totoong tatay ni Cassie. Kaso hindi. Alam ko na yung ginagawa mo eh. Ginagamit mo yung bata para paamuin ako. Hindi, Archie. Tumahimik ka! Ayoko na marinig yung mga dahilan mo. Jack, please. Pakibook nga sila ng car service. Ha? Jack, huy, focus. Uy, ano yun? I-book mo si Shaira ng car service sa address niya. Bayaran mo na rin. Tapos ibabang transfer ko na lang sa'yo mamaya. Okay. Archie, please. Shaira, huwag mo na akong torturein. You have no idea kung gaano ko gusto yakapin si Cassie ngayon. Pero hindi ako papayag na gagawin mong kasangkapan yung bata para makalusot sa akin. Huwag, Shaira. Maawa ka sa anak mo. Grabe Archie. Taray ng party ni tita. Kahit nandito lang tayo sa bahay niyo, parang feeling ko nasa isang wedding reception tayo.
60th birthday ni mama dapat extra special. Oo nga eh. Sana all umabot ng 60. Mag-exercise ka, aabot ka ng 60. Wala ba ibang paraan? Yung hindi pinapawisan? Magbawas ka ng pagkain. Huwag ka kumain na makasalanan. Tigilan mo yung sisig, tsaka yung lechon. Baka pwede ka pang umabot ng 60. Sige, pag-isipan ko. Then I'll get back to you. Sus. May tumatawag. Oh, sino tumatawag? Ba't nakatiti ka lang sa phone mo? Si Shaira. Na naman? Baka mamaya may emergency. Baka napano si Cassie. Akala ko ba hindi mo sinasagot yung mga tawag niya? Kada ilang oras siya nagme-message. Pero ngayon, ilang ulit na lang siyang tumatawag eh. Teka, sasagutin ko na lang para sure. Bahala ka. Hello? Archie? May nangyari ba kay Cassie? Wala naman pero... Sige na. Pero nandito kami ni Baby Cassie. Ano ka mo? Nandito kami ni Baby Cassie sa labas. Sa labas? Anong labas? Nasa kayo? Sa labas ng bahay niyo. Diyan ka lang. Kung papasok ha. Wala namang problema. Sa labas si Shaira at Cassie. Jack, magbantay ka ha. Huwag mong palalabasin si mama, si dad at lalo na si ate. Hindi nila pwedeng makita si Shaira, gets mo? Teka, paano pag nagpumilit? Tawagan mo ako. Okay. Bakit ka naman sumusulpot na bitbit yung bata ha? Huwag ka namang magalit. Nagpunta lang naman ako dito para ibigay tong regalo para kay tita. Di sana pinadeliver mo na lang. At saka syempre, gusto ko rin naming makita. Lalo na tong si Cassie. Ayaw mo bang makita yung baby mo? Cassie! Cassie, si Daddy oh. Say hi to Daddy. Naghahanap ka ba talaga ng gulo, Shaira? Gulo? Anong gulo? Alam mo namang hindi ka pwedeng makita ni mama, di ba? Nang kahit sino sa pamilya ko. Alam ko. Pero... gusto ko lang talaga naming makita. Ikaw lang, Shaira. Ikaw lang. Huwag mo idama yung bata. At saka tingin ko, baka oras na rin para ipakilala natin si Cassie sa kanila. Anak ko ba si Cassie, ha? Archie naman! Halika na. Ihatid ko na kayo sa bahay. Ha? Ayun yung kotse ko. Sumakay na kayo. Okay. Diyan kami sa likod sasakay. Okay, paano gagawin natin? Dinala-dala mo si Cassie. Alam mo namang nasa apartment yung car seat niya, di ba? Bawal kayo sa harap, baka akala mo. Okay. Ano pa talagang kailangan mo sa akin, Shaira? At bakit mo akong tantanan? Archie, huwag ka namang unfair. Hindi naman kita kinukulit dahil trip ko lang eh. Ginagawa ko to kasi gusto kong malaman mong sincere ako sa kagustuhan kong magbalikan tayo. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Gusto kong maging masaya ulit tayo ni Baby Cassie. Alam mo kung ano nakakatawa? Wala kang ibang ginawa kundi suyuin ako. Pero every time tinatanong kita nasa na yung Kevin, anong plano niya? Anong status ng relation niya kay Cassie? Wala kang maisagot. Wala ka nang ibang sinabi kundi, wala na yun. Pinaalis mo na. Hindi mo naman alam nasan. Puro ganun at ganun na lang yung naririnig ko sa'yo. Totoo naman. At tingin mo maniniwala ako? Alam ko nagsisinungaling ka. Archie, si Kevin naman kasi yung kusang pumunta sa bahay. Hindi ko siya pinapapunta. Pero alam yung address mo. Kita mo na? At huwag mo masabi-sabing hindi mo alam paano niya nakuha yung address mo. Baka mamaya sabihin mo pa, binigay ng kaibigan mo. Yung press release mo nga, hindi niya kilala mga kaibigan mo. So please, Shaira, kung gusto mong magkaayos tayo at gusto mong maging malinis yung pangalan mo sa mata ko, umpisahan mo nang magsabi ng totoo. Dahil pagod na akong kakabigin ng tsansa sa'yo. Pagod na akong kakaintindi sa pagiging sinungaling mo. Hinatid ko si Shaira at si Baby Cassie sa bahay. Nakapagpaalam din ako ng maayos doon sa baby. Kahit alam kong wala pa naman talaga siyang maintindihan, pero muli ko pa rin pinaalalahanan si Shaira na lalo ko siyang kamumuhian kapag kay pinagpatuloy pa niya yung pangsulpot-sulpot kung nasan ako. Masama kasi yun. Pinibit-bit pa niya palagi si Baby Cassie dahil iniisip ni Shaira na hindi ko siya mahihindian kapag may Baby Cassie siya nakasama. Naniniwala naman akong mabuti akong tao. Kaya ko namang magpakatatay kay Cassie
Pero ayoko kasi yung natitake advantage ako. Ayokong magamit at maloko. In short, ayoko magmukhang tanga. Para sa akin kasi, kung balak pumitcher nung Kevin sa buhay ni Shaira at Cassie, edi siya na lang. Siya na lang ang gumawa ng mga responsibilidad ng isang ama para sa kanila. Ayoko ng hatian. Ayokong dalawa pa kami. May relasyon man sila Kevin at Shaira o wala, wala na akong pakialam dun. Kasi wala na talaga akong ganang makipagbalikan pa. Naawa lang naman talaga ako sa bata. Alam ko kasing ginagamit siya ni Shaira para mapaamo ako. At aminin ko, effective naman, one way or another. Kasi napamahal na talaga sa akin si baby. At may part pa rin sa akin ang gustong mag-provide para sa kanya. Bilang wala akong ideya kung ano ba ang kakayanin o kakayanan nung Kevin na yun na totoo niyang ama. Kaya kahit na ayaw ko na kay Shaira ay nagawa ko pa rin ibalik yung communication namin. Communication lang naman. Kesa naman sa para siyang stalker na nagmamanman sa akin palagi at pasunod-sunod. Yung anytime, bigla na lang susulpok para gulatin at minsan nga ay sindaking pa ako. Anong oras yung check-up niya? Mga 8 a.m. May bakuna bang in-inject sa kanya? Alam ko meron. Chine-check ko yung booklet. Sige, gagayak na rin ako. Ihatid ko na kayo sa ospital. Okay. Tapos kain tayo ng lunch somewhere. Tignan natin. Alright. See you later. Ingat ka sa biyahe. I love you. Problemado ka? Uy, ate, kape ka? Aga mo nagising ah. Oo nga po eh. Wala marami lang lakad. So, kamusta kayo ni Shaira? Anong plano mo? Ha? Ha? Ano Shaira ate? Sabi ko na sa inyo matagal na kaming wala. Tagal ko nang di nakakausap yun. Hindi ko na nga alam kung nasan yun eh. Kahit nagpunta siya sa birthday ni Mama a few weeks ago? Gulat ka? Nakita ko kaya kayo. Inuurong ko kasi yung kotse ni Ninang Carmi. Tas ayun, gulat ako, lumabas ka. May kinausap ka. Pagtingin ko ng maigi, si Shaira. Pero may baby. Ngayon, una ko pang inisip, may baby na kayo, pero hindi eh. Kung baby niyo yon, I'm so sure sasabihin mo agad sa amin sa pinakaumpisa pa lang. At baka nga kasal na kayo ni Shaira kasi alam ko matagal mo na siyang gustong yayain magpakasal, di ba? So, hindi ikaw ang tatay. Or baka pamangkin lang ni Shaira yon na pinababantayan sa kanya. Pamangkin or inaanak? Pero, you don't have to answer. Ginisa ko na si Jack about it. Si Jack? Oo, tinorture ko para magsalita. Joke lang. Pero sinabi na sa akin ni Jack yung nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak sabihin kina mama at papa. Salamat ate. Anong salamat? Archie, anong balak mong gawin? Hindi naman kayo nagkabalikan, di ba? Hindi. So bakit parang, I don't know, bakit parang todo support ka pa rin sa kanya? Balita ko ikaw nagbabayad ng apartment. Hindi na. Dati lang yun, pero ngayon hindi na. Pero gumagastos ka pa rin para sa kanya. Or para sa bata. Well, paminsan-minsan lang yun. Hanggang kailan? Ate. Seryoso, Archie. Hanggang kailan kayo sa ganyang setup? Balak mo bang balikan si Shaira o hindi? Ayun na nga ate, hindi ko alam. Ayoko na, pero yung baby kasi. Bakit hindi mo ipaubaya sa tatay talaga?
Di naman na nga nagpapakita. O baka dahil pinalayo na nga siya ni Shaira para sa akin, para ako na yung makasama nila. Naniniwala ka naman. Di ko alam ate, di ko alam. Ang concern ko lang ay yung bata. Well, Archie, hindi pwedeng magpakatatay ka dun sa bata. Pero wala ka namang relasyon sa nanay. Mali yun. Alam ko you have a soft spot para dun sa bata. Pero what kind of a setup are you planning? Bakit hindi mo ibigay yung responsibilidad dun sa totoong tatay? Ayaw nga ni Shaira dun sa... It doesn't matter what Shaira wants, Archie. Nasa iyo ang desisyon. At pupusta ako pag nawala ka sa picture, saka lilitaw ulit yung tatay ni Cassie. Pero in the first place, hindi mo naman alam kung nagsasabi ba ng totoo sa'yo si Shaira. Malay mo gustong-gusto pala ng tatay na panindigan si Cassie, kaso hinaharang ni Shaira dahil sa'yo. Para sa'yo. Or malay mo, sabay pala kayong present. Or maybe Shaira is just using you? Ewan ko. Ikaw na lang ang mamili. Pero isa doon ang feeling kong totoo. So please, Archie, mag-isip ka. Hindi mo sila responsibilidad. Dahil masakit man pakinggan, ha? Hindi naman ikaw yung tunay na tatay nung bata. Aw, kawawa naman ang baby natin. Napagod kakaiyak dun sa injection. Tulog na tulog tuloy. Archie? Love? Kanina ka pa tahimik ah. Pati ba naman ikaw na trauma dun sa injection? Love? Shaira, dapat tigil-tigilan mo na kakatawag sa akin ng love. Kasi hindi naman tayo, di ba? Nakapag-isip-isip na pala ako. Anong ibig mong sabihin? Tingin ko tama na to, Shaira. Archie, ano na naman to? Umokay na tayo eh. Shaira, hindi tayo okay. We're not okay. We've never been okay simula nung nabuntis ka. All this time, nagpapatangi na lang ako sa'yo. Nagpapabilog. Pero ang totoo, ayoko na sa'yo, Shaira. Ayoko na talaga. Never na tayo magkakabalikan. Nandito na lang ako para sa bata, which is mali pa rin. Maling-mali. Di ko naman kayo dapat cargo, di ba? Basta ayoko na talaga, Shaira. Archie, ano bang problema? Sabihin mo sa akin, ginagawan ko naman ng paraan eh. Huwag ka nang umiyak dahil hindi mo na ako madadala sa iyak mo. Ihatid ko na lang kayo ni Cassie sa bahay and then that's it. This is the last time na magkikita tayo. Archie naman, maawa ka naman sa amin ni Cassie. No. No, huwag mo nang gamitin yung bata. Archie, mahal ka namin ni Cassie. Please, huwag mo nang idamay si Cassie, Shaira. Mag-iisang taon pa lang yung bata. Anong alam niya sa pagmamahal? Please naman, Archie. Ginagawa ko na nga lahat ng paraan para makabawi eh. Ayoko na. Kahit sabihin mong ayaw mo na, gagawin ko pa rin lahat para magkabalikan tayo. Huwag mong antayin ate ko na yung humarap sa'yo. Alam na ni Ate Lenlen? Oh, Alam ba niyang... alam na niya lahat. Lahat-lahat. At kilala mo ang ate ko, Shaira. Kung sa akin nagagawa mo pang magaganyan, sa ate ko hindi ka uubra. Pero Archie, mahal na mahal. Hindi na kita mahal. Hindi kita mahal. Kaya pagtapos nito, huwag ka nang magpapakita sa akin. Huwag ka nang susulpot bigla sa office, sa bahay, kahit saan. Tigilan mo na ako. At sana matakot ka na. Dahil konting-konti na lang, idadaan ko na sa legal na paraan to. Para lang layuan mo ko. Iniisip siguro ni Shaira na patuloy niya akong mabibilog sa mga pinaggagawa niya. Akala niya she can have her way for as long as may baby Cassie na involved. No, may takot din akong nararamdaman kay Shaira.
Natatakot in a way na Shaira looks normal pero ano pa kaya ang pwede pa niyang magawa kapag hindi niya nakuha ang atensyon na gusto niya? I'm a man, but a man can also feel unsafe with a woman. Salamat na lang talaga at meron akong kapatid na matapang at kinatatakutan din. Alam kong takot si Shaira sa ate ko dahil alam niyang papatulan siya nito. Alam niyang hindi siya mananalo kapag ate ko na ang humarap sa kanya at nagalit. After that day nga ay hindi na nagpakita pa sa akin si Shaira. Hindi niya na ako inaabangan kung saan-saan. Pero nagsisend pa rin siya ng messages. Nagsisend pa rin siya ng mga photos ni Baby Cassie. Pero never na akong nag-respond.